Gusto ko lamang pong ipagpaalala sa atin ngayong summer nito. I want you to keep on praying. Majority of the student is getting ready for another school year this coming, I think, July or August. No? Andito ba yung mga students na naghahanda for another school year? Good. And also, we want you to continue to pray sa ating marketplace area. Most of the graduates now, andun po sila sa Ortigas, nasa Makati na or Manila. They're beginning to have their journey. Ang prayer ko po na habang nandun po kayo, nag-journey po kayo, nagdumadaan na po kayo sa mga transition ng life ninyo, ay patuloy kayong makapanatili sa Panginoon. Alam niyo po, ang pinakapangit na naranasan ko bilang isang pastor, yung makakita po ako ng mga Kristiyano na napakainit and then suddenly parang bula mawawala. And I call it the lost disciples. You can be a good disciple, you can be a man who believe God, and then suddenly, wala ka na. You lost your way. So, bilang isang pastor, ako po ay pastor na for the last 28 years, been talking to thousands upon thousands of people, sharing the gospel from different place. Nagagalak po ako makakita ng mga Kristiyano na nagsimula lumago. Pero ang nakakalungkot na bahagi, nung hindi ko na sila nakikita. And then nagtataka ko, Lord, ba't wala na yung taong ito ngayon? Sometimes I will be talking to leaders, kumusta na? Okay po, pastor. After a few months, pag tinanong ko siya, malungkot, discouraged, disappointed because sabi niya, pastor, yung cell group ko dati po, complete na yung 12 ko. Pero bumalik po sa 4. Bakit? Nawala na po. And day after day, I've been asking question, bakit nawawala itong mga Kristiyanong ito? Kung kayo po ay cell leader, magtataka ka, bakit nagsimula, nawala? Bakit excited, nawala yung excitement? Bakit nasa loob ng church, nawala pa sa church? Nasa loob na ng cell, nawala pa sa cells. Nasa training na, nag-quit pa ng training. And then, magtataka ka, yung dating naranasan niyang magandang buhay sa Diyos, nawawala siya. Kaya, bago ako magsimula, naitanong niyo na ba sa inyong mga sarili, isa rin ba ako sa mawawala one day? Yung nasa Diyos ka na, nawawala ka pa. Teka muna, bago ako magtuloy. Sino rito yung prayer mo, hindi ako mawala sa Diyos? Taas yung kamay. Yung, Lord, ayoko mawala. Ha? Tinin mo yung katabi mo. Sabi mo, baka one day, baka mawala ka na, magwala ka pa. Ha? Yung iba kasi, hindi pa ho kasi nakakapagsimula eh, no? Pero maganda po, yung hindi pa nakakapagsimula, kung mawala, wala pa talaga eh. Pero mo, alam niyo po yung mahirap, yung naroon ka na sa loob, nawala ka pa. No? Pero mo, Christian ka na ng matagal, 5 taon na, 10 taon na wala ka pa. Minsan nakakalungkot po yun. So ito po yung gusto kong puntahan sa hapon pong ito. Ang title nito is, Bakit Ka Nawawala? Yun. Maganda ba yung title ko? Ha? Bakit Ka Nawawala? Ulitin ko, pag nawala yung iba, may tendency magwala. So, ang topic na ito ay dapat yung pag-isipan. Alam niyo kung bakit? Meron bang magiging bunga? Yung nasa loob ko nawala ka pa. Sandali. Iba ho yung problema ng hindi pa nakakapasok. Iba ho yung problema ng wala pa sa Panginoon. Iba ho yun. Pero yung problema, yung nasa loob ka na, nasa Panginoon ka na, nawala ka pa. By the way, 34 na taon na akong Christian. Salamat sa Diyos. Sa 1 hanggang 34 na taon, hindi ako nawala. 34 years, hindi ko pinagsisihan ang paglapit ko sa Diyos. At pinilit ko, hindi ako mawala. Alam niyo po ba, nung ako nagpastor, dito na ako nagsimula sa Doulos for Christ. 28 years na akong pastor ng Doulos for Christ. Kahit isang araw, hindi ako umalis sa Doulos for Christ. Nanatili ako. Sapagkat alam ko yung value, yung hindi ka mawawala. Ha? So ano title natin ngayon? Bakit ka nawawala? O bakit ka mawawala? Gusto mong mawala? Ayoko, pastor. Makinig kang mabuti. Yung katabi mo niyan, tandaan mo mukha niyan. Malay nyo, hanggang linggo na lang yan. Ha? Sino sa inyo naniwala yung katabi mo, tatagal to? Amen? Sabi mo, in Jesus' name, tatagal ka. Sabi mo sa katabi mo, in Jesus' name, hindi ka mawawala. Yung iba dyan, nagpaplano ng mawala. Mga siguro huling simba ko na to. Bakit? Sa iba na akong simbahan, magsisimba. Okay, doon sa mga nagpaplanong mawawala,
at magwawala, makinig po muna kayo, magdalawang isip kayo. Okay, ulitin ko ang tanong. Bakit may Kristiyano na nawawala pa? Ulitin ko. Hindi ka pwedeng mawala kung nandun ka. Dapat naroon ka muna kaya ka nawala. Yung iba sa inyo nawawala na ngayon, nawawala pa. Kasi hindi pa siya mawawala kasi wala na talaga siya eh. Halimbawa, nagpunta ka dito, wala ka naman talagang relasyon sa Diyos. Kaya nga po dito sa Dulos, we never promote religion, we only promote relationship with God. Kasi I personally believe, ang tao, mas kailangan niya talaga yung personal na relasyon sa Diyos. Hindi another religion. Ha? So dito sa Dulos, ang concern ni Bishop Uriel, yung relasyon mo sa Diyos. Minsan, matagumpay kong nagagawa yan. Nako, pag ako nag-preach, may mga taong tatanggap kay Jesus, magsisisi ng kasalanan, mag-altar call, masayang-masaya ako, tumanggap sa Diyos eh. Ang nagpapalungkot sa akin, yung nasa loob na nawala pa. Yung kasama na sa cell, mawawala pa. Yung leader na, mawawala pa. Yun po yung kalungkutan ko. Kung kayo ang pastor, makita mo ang iyong miyembro na nasa loob na ng church, mawawala pa, sino hindi malulungkot? So, minabuti ko po, sabi ko, Lord, ituro ko kaya sa mga Kristiyano, bakit sila nawawala? Ha? Tinagalog ko, bakit ka nawawala? Ang English po niyan, the raiders of the lost disciple. Yan po ang English niyan. So kung sa English, gusto kong title dito, the raiders of the lost disciple. Kasi yung disciple nawawala kasi nire-raid talaga yun eh. Alam niyo po ba lahat kayo kandidatong mawala? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, you are a candidate. Pero kung hindi ka papayag mawala, pwede din. Ha? Sino sa inyo gusto nyo consistent kayo hanggang sa uling hininga mo, Lord, matatagpuan mo ko sa templo mo. Hindi ako mawawala, magpapatuloy ako sa aking pananampalataya. Amen. Sino dito yung plano mo na long term, long distance na to, Lord, pang long term ako. Hindi ako pansandali ang Kristyanismo lang. Ha? Yung iba sa inyo, magsisimula, mawawala dahil sa mga attack na gagawin sa'yo ni Satan. So let me start from opening your Bible in the book of John. Okay? John chapter 6, starting from verse 60. 6:60. Okay? John chapter 6:60. Babasahin po natin ito. Number 1. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Verse 61. Tingnan nyo yan, ha? Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, that this offend you. So verse 60, balikan mo yung verse 60. May nadinig sila. Say that word, may nadinig. Nung may nadinig sila, marami sa kanilang disciples nagbulong-bulungan. Sabi nila, Tol, nadinig mo yung teaching ni Lord. O bakit? Parang hirap naman nun. Ang hirap naman nun. Intindi naman ang teaching na yun. Kasi si Kristo, pag binasa nyo sa verse, balikan mo yung verse 54, may binanggit ang Panginoon. Yung mga, dito sila nahirapan sa verse 54 eh. Whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise them up at the last days. Pare, kainin mo ba yung laman niya? Gusto mo? Inumin mo yung dugo. Ano ako, vampira? Siguro ganyan ang usapan nila. Parang hindi ako vampira. Dito sila na-open. Verse 56, 55, ang sabi po ng Bible, for my flesh is real food, and my blood is real. Yung laman niya, tunay na pagkain daw, tolo, tsaka yung dugo, tunay na panginom. And then dumating po yung verse 56, whoever eat my flesh and drink my blood remains in me and I in them. Ang ibig mo sabihin, pag hindi ko ininom at kinain yung laman niyan, wala ako sa kanya. Kaya po, sabi po ng verse 57, just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Verse 58, so this is the bread that comes down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. And then verse 59, he said this while teaching in the synagogue in
Capernaum. Kaya po dumating yung verse 60. O ito yung verse 60. On hearing it, many of disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? Verse 61. On hearing it, many of his disciples said, does this offend you? Now, tinanong ako Pastor, anong malakas makapagpawala ng tao sa loob ng simbahan? Sabi ko, humanda kayo. Pag ang pastor nyo nagturo ng mga hard teaching, iba sa inyo aalis. Halimbawa, sinabihan mo yung babae, sister, huwag mo namang ilabas-labas yung katawan mo. Ayusin mo naman yung damit mo. Sabi ng Bible sa atin, kung manami tayo, modesty. Naku po, yung iba na-o-offend. Bakit pati damit ko pinapakialaman ng pastor na yan? Yun, na-offend na. Sino po naniniwala ang number 1 makapagpawala sa isa simbahan? Yung mga na-o-offend ka sa teaching. Pag nagturo na, naku, madaling ma-offend po yung bigyan po kayo ng example brother, turuan kita magbasa ng Bible. Dapat araw-araw nagbabasa ka ng Bible. Pagpunta mo sa cell, nilapitan ka, kamusta devotion mo? Yung notebook mo, nasulatan mo ba? Grabe naman to. Pati ba naman yung devotion ko, pinapakialaman pa? Dulo niyan, makaalis na nga sa simbahan na to, pati devotion ko, pinapakialaman. They are easily offended kapag pinapa-apply yung teaching ng Bible. Alam niyo po ba, pag nagbasa kayo ng Bible, madami dyan, mga hard teaching. Nilapitan ka ng nasa leader mo, oy, nabigay mo ba yung tithes mo? Tithes? Yung 10% ng income mo. Grabe naman, pati pera ko, kinukutawan ako dito sa church na to. Nahihirapan sila sa mga, ayoko na, bakit? Binabantayan dito yung tithes ko Bakit ang mga tao, pagka sila tinuruan ng nasa Bible, tawag nila hard saying. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, kandidato yan. Ngayon, nakangiti yan kasi ang teaching soft, mild. Pero pag nilabasan mo na yun ng mga hard teaching, bata ka pa lang huwag ka muna magbo-boyfriend, mag-aaral ka muna. Grabe naman, pati love life ko, pinakialaman. Anong klaseng simbahan to? Pagdating sa hard saying, madali kasing na-offend. Say that word, offend. Sino sa inyo madaling ma-offend? Pag madali kang ma-offend, madali kang mawala sa church. Kaya kung ayaw mong mawala sa church, huwag ka basta-bastang ma-offend. Ibig sabihin, may paparating sa yung what? Yung teaching ni Lord, sabi niya, pinapaliwanag lang naman. Ito yun Pagkakain ka, kainin mo yung lamang ko, tsaka yung dugo ko. Hindi nila matake. Kasi pinapaliwanag ni Kristo, pag naniwala ka sa aking pagkakamatay sa krus ng Kalbaryo, yung katawan ko, yun ang ipapako sa krus, yung dugo ko, ipangbabayad sa iyong kasalanan. Pag naniwala ka doon, magkakaroon ka ng buhay. Abay, hindi naman naintindihang mabuti. Abay, literal na ininterpret, kakainin natin si Jesus. Magiging butot balat na, naku, hindi ko alam kung lulasan ng katawan niya. Hindi naman, sinasabi ba ni Lord na kainin mo siya? Ipinapaliwanag niya kung ano mangyayari sa kanyang katawan, mababayubay sa krus ng Kalbaryo, papatakang kanyang dugo para in substitute ng payment ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ni Lord. Akalain mo, na-open sila. Kasi po, karamihan ng mga na-open na Kristiyano, hindi lang naman malinaw sa kanya, malabo sa kanya, dinidibdib, lalong natitisod. Amen. Pag hindi umalinaw sa inyo, ang solusyon, wag kang umalis. Linawin mo. Amen. Pastor, totoo ba kinakailangan ba talaga mag-devotion araw-araw? Oo, anak, ganyan talaga. Nasa Bible ba yan? Oo, Joshua 1:8-9, basahin mo. Psalm chapter 1, andyan, This book of the law should not depart from your mouth. You have to meditate on it day and night. Totoo yan. Sa umaga, mag-meditate ka sa gabi. Para pastor, ang hirap naman. Pwede bang once a year na lang ang basa ng Bible? Na-open pag sinabi mong araw-araw Gusto niya kasi katulad nung araw, nung di pa siya Christian, kung magbasa siya ng Bible tuwing mahal na araw lang, or tuwing birthday niya, or tuwing Pasko, at least 3 times a year.
Pero pag binasa mo Bible, nakaka-open kasi gusto daily. So dahil daily na-open ka, ayaw mo na mag-church. Ha? Ayaw na. So sabi ng Bible, kung titingnan nyo po, ibabalik nyo sa verse 60. Tingnan nyo to ha. Sa verse 60, on hearing it, many of his Nabasa nyo dyan? Hindi sinabing unbeliever yan, disciple na. Taas yung kamay ng disciple. Oh, yung mga disciple na. Imagine nyo, disciple ka na, nawala ka pa. On hearing on it, many of disciple, this is a hard teaching. Who can accept it? Alam nyo, hindi dito na-open yung mga unbeliever. Yung Christian ang na-offend. Because, sabi niya, this is a hard teaching. Who can accept it? Verse 61. Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? So tinanong yun yung 12, na-open ba kayo? Kasi alam ni Lord na-offend sila. Eto, honestly po, matagal na iba sa inyo sa dulos. Malamang may marami akong tinuturo na hindi nyo matanggap. Does it offend you? Yung iba siguro, kaya napansin ko, may mga members tayo sa Dulos for Christ, nagpunta na lang sila sa ibang church kasi pag nagtuturo po dito, offensive para sa kanila yung mga tinuturo po sa kanila. At alam niyo po, when you become offended by the teaching of the Bible, lalayas ka mga kapatid. Offense is something that causes a person to be hurt. Offenses it was perceived as an attack against us. I tell you, pag na-offense ka, you will be angry, you will be upset, you will be hurt. Kasi tingin natin, something wrong and something is improper eh. But the truth is, hindi ka naman talaga ino-offend niya. Yun ang truth, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan niyo po ito sandali. O sige. Sige, umalis ka. Sige, umalis ka. Kung gusto mo umalis ka. Ayoko ng teaching ni Jesus. O sige, di umalis ka. Ayoko ng teaching ng Bible. O di sige, umalis ka. Pero tiyakin mo, pag alis mo, mas gaganda buhay mo. Ang problema sa atin, lumalayo tayo sa Diyos, buti kung gumaganda. Meron ba ditong nung lumayo ka sa Diyos, lalo kang gumanda buhay mo? No. The truth is this, every time we depart from the Word of God, every time we don't listen to the Word of God, nadidisgrasya tayo, nagugulo buhay natin. Taas yung kamay na napatunayan niya na tuwing lalayo ako sa Diyos, pastor, nadadali ako, pumapangit ang buhay ko. Taas yung kamay, yung nakaranas na niyan. Diba? Di ulitin mo kung gusto mo, para i-try mo. Sa totoo lang mga kapatid, nagtataka ako, bakit ang lakas mong umalis? Bakit ang lakas mong ma-offend? Nung na-open ka, alis ka. Buti sana kung gumanda buhay mo. Eh nung na-open ka, umalis ka, pumangit lalo buhay mo. Ano ginawa mo? Because you know what? Offense is one of the greatest attack of the enemy among many disciples of Christ. Iyan ang ginagamit ni Satanas para mawala ka sa simbahan, para mawala ka sa Diyos, dahil pag na-open ka, you feel hurt, you are disappointed, aalis ka. Ang problema, saan ka pupunta? Ha? So ano sagot sa kanya? Balikan natin, verse 62. Then what if you see the Son of God ascend to where He was before? Verse 63. The Spirit gives light, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Biro mo, aalis ka yung sinabi sa yung hard teaching. Buhay yun may life yun. Huwag ka magalit sa salita ng Diyos. Bakit? Lahat ng sinasabi sa inyo ng Panginoon, the words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Binanggit kanina, yung si Kristo sa yung naging tinapay ng buhay. Jesus was just trying to tell the people that ako yung tinapay ng buhay. Pag kinain mo yung tinapay ng buhay, magkakabuhay ka. Ako din ang water of life. Pag ininom mo yung water na yon, hindi ka na mauuhaw. Ha? O tanong ko nga ulit sa inyo, balikan ko. O sige, umalis ka. Yung ibang Christian, pag alis, wala na siyang bread of life. So ano kinain niya? Hindi mga panis-panis na kung ano-ano na lang, di ba? Si Kristo, siya ang water of life, lumabas ka. Kaya pala yung itsura mo, mukha ka ng ano, yung pala nainom mo puro imbornal na, madudumi na kinakain mo.
I want to tell you, the Bible, the Word of God, the Word of Jesus Christ is the Spirit and the life. Kaya yan ang sinabi ng Panginoon. Now, verse 64. Yet there are so many of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray Him. Now, bago ko ito ituloy, ito po yung una ko napansin. Ano? Bakit maraming Christians, nawawala po sila because of offenses. Madali silang ma-offend. At ang madalas na maka-offend, yung word of God na pinangre-rebuke sa ni pastor, ni sa leader. Meron ba ditong halos ayaw mo nang umatin ng cell kasi naiinis ka sa teaching eh. Grabe, ang tindi naman ng teaching dito, ang hirap. Wala po kaming planong saktan po kayo. Wala po. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, gusto ko po makita ninyo yung power ng Word of God. Tignan nyo ha. Pag binanggit ang Word of God, sabi ko all is Scripture. Say that word, all is Scripture. O lahat daw ng Scriptures, yung Bible, is God-breathed and is useful for what? Teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So yung Bible na sinasabi sa inyo, yung iba kasi, madalas magtampo, no? Pag sabihin mo, totoo kasi, nagtatampo. Tapos sasabihin nila, kala mo naman kung sino to. Di ba ganon? Tapos masama loob na kayo ko, lalayas na yon. Pero, ang Bible, ganon eh. Ginagamit ang Bible para i-correct ka, i-teach ka, i-rebuke ka. So that God can prepare you for the works of the ministry. At ang sabi po ng Bible, ito pa, no? Equip for every good work. Yung mga nakikinig po ng Word of God na tinatanggap ito ng maluwag sa puso nila, kahit masakit, maniwala po kayo, na-equip tayo, na-prepare tayo for good work. Sino sa inyo tatanggapin ang salita ng Diyos nang hindi na o-open? Taas yung kamay, yung hindi na. Ayan, pag hindi ka na na-open, hindi ka na mawala sa church. Hindi na. Hindi na. Kasi nga, hindi ka na na-open eh. Alam mo, ang Word of God makakatulong sa iyo. Is there any time, any moment of your life that you make a decision, the Lord, ang Word of God, yan po ang mag-i-equip sa akin. Kung makadinig man po ako ng rebuke, ng correction, ng admonition, siguro tanong, Pastor, bakit ba masakit ang salita ng Panginoon? Mababasa mo rin yan sa Hebrews chapter 5 verse 12. Doon yung mababasa, bakit masakit ang salita ng Diyos na nakaka-offend? Ano sabi ng Hebrews 4:12? Lagyan mo yung Hebrews. For what? For the Word of God is alive and active, sharper. Kaya pala masakit eh. Matalas eh, no? Sharper than any double-edged sword. So ang Word of God daw, matalas na parang espada. It penetrates even to the dividing in souls and spirit, joints and marrow. It judges thought and attitudes of the heart. Ayun, kaya pala nakaka-open. Kasi ang salita ng Diyos, tatagos yan. Mula sa iyong laman, sa iyong tenga, papasok sa iyong puso't espiritu. At pag pumasok yan, even sa dividing soul and spirit, joints and marrow. Ang salita ng Diyos, tagos hanggang buto, pati hanggang bulalo. Yun ang ibig sabihin nun. Bone marrow yun, ibig sabihin. No? And it judges the thoughts and attitudes of the heart. Yan ang problema natin sa Word of God. Ang Word of God, pag nagsalita yan, hindi yan walang it's just a swords. Pag sinabi pong swords, papasok yan, mag-penetrate, hihiwa yan, masasaktan ka talaga. Yun ang tawag na doon, na-offend tayo. Pero yung Word of God, pag pumasok sa'yo yan, wala kang magagawa, hindi mo mapipigilan yan. The Bible of God, the Word of God is so powerful. Bakit? It cuts through your life. Kasi nagkakat po yan. Kasi ang goal po ng Word of God, kaya pumapasok, kaya matalas yan, hahatiin niya yung darkness at light sa life mo. Gusto niya kasi pumasok dyan para yung darkness mawala sa'yo, matira na lang yung light. So, if you are offended with the Word of God, ang natitira, yung darkness nasa life mo. Kaya makakakita tayo mga tao, kahit mga bata, matitigis ang ulo, hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Hanggang ngayon, warak-warak ang buhay. Kasi natira sa'yo yung puro kasalanan, yung madilim. But if you just simply obey and listen to the Word of God, baka mabigla ka one day, hiwalay na yung kasalanan sa buhay mo, wala na sa'yo, nahiwalay na yung mga darkness sa life mo, natira na lang sa'yo yung liwanag. Kaya lang pag pinagsasabihan ka na o-offend ka.
Pag pinipreachan ka ng word, pinapakinggan. Si pastor, ako na naman ang pinaparinggan niyan. Hindi pinaparinggan eh. Yung word kasi umihiwa na eh. Ha? Kung maniniwala lang tayo, hinahayaan lang tayo, hiwain tayo ng salita ng Diyos. Ang resulta po niyan, yung mga mali, nahihiwalay na. Alam nyo, ang buhay kasi tayo, puro mix up na eh. Di ba may mga tao ngayon, mga youth, mukhang anghel lahat. Pero sa loob ng punong-puno ng kademonyohan yun. Bakit? Hindi pa kasi nahihiwa eh. When the Word of God is preached and it penetrates your heart, magtataka ka, ikaw mismo nagdidesisyon ka. Ayoko nang gawin to, masama yan. Dito na ako, boto na ako sa tama. Ha? At the age of 21, the Word of God penetrates my heart. I'm a drug addict. I'm a gangster. I'm an activist. But when the Word of God penetrates me, I begin to realize that part of my life is engaged in darkness. But the moment I let the Word of God to penetrate my heart, I now distinguish what is evil and what is good. Simula po noon, nahati, nawala yung fraternity, nawala yung activism, nawala yung drugs. Now, the Word of God separated me. Hinati eh. Inispada ako eh. So, nangyari sa akin, nawala yung mga masasama. Now, nakarecover ako from bad and evil life nung ako po ay college. Na-recover ako ng Diyos. Today, hindi na po ako nagda-drugs. I'm not into gangs. I'm not into, activism. Now, I want nation transformation. I become a pastor. Light becomes the light of my life. Na-penetrate kasi po. Ganyan po kasi ka-powerful yung Word of God. Kaya lang, pag nagpipreach na, tinuturo na sa mga tao, na-o-offend. Ha? Na-o-offend. At kapag kayo na-o-offend sa mga tama, hindi kita in-expect na mananatili sa church. Kasi tuwing magtuturo ako ng tama, mali sa'yo eh. Tuwing magre-rebuke ako, nagagalit ka eh. So anong expect natin? One day, pag na-open ka ng na-open, hindi mo alam, Bible yun eh. Ito po yung napansin kong unang-una kung bakit maraming nawawala. Nire-raid kasi po yung mga disciples. Si Satanas, kahit marami tayo dito, ang church ng Dulos is more than 20,000 now. Kahit anong dami natin, pero kapag ang mga taga-Dulos madaling ma-offend sa mga teaching, sa mga corrections, sa mga rebuke that comes from your cell leaders or primary 12 or probably coming from your pastor and my wife, kung hindi kayo tumatagal dyan, mawawala kayo. Kasi na-offend kayo eh. Nasubukan mo na bang pinaalis ka na? Sige na, huwag ka na rito magsimba. Pagpipilitan mo pa rin, hindi ako alis dito. Dito pa rin ako. Why? Pastor, kahit ano po nangyari, ayoko pong mawala dito. Kasi nga, hindi ka na-open kahit anong review ko siya. Pinapalayas ka. Mag-stay pa rin po ako dito. Sino rito yung napalayas ka na pero lumabang ka, mananatili ka pa rin dito? O ngayon, tanggap ka na ulit, naka-recover ka na. Bakit? Because ganun, hindi ka na-offend eh. Are you listening? Sino rito yung baka one day, palayasin ka na sa leader mo to. Sobrang naloko mo ha. Lumayas ka na rito, wag ka na rito. Hindi ako alis. Hindi, ayaw na namin sa'yo. Kahit na, hindi pa rin ako alis. I-review ko nyo na lang ako, i-correct nyo ako hanggat gusto nyo, pero hindi ako alis. Yun, hindi pala tinatabla ng offense. Sino sa inyo naniniwala, pag dumating ang offense, baka mawala ka, sa hapong ito magdesisyon ka, Lord, kahit anong sakit ng rebuke, tatanggapin ko. Hindi ako lalayo sa iyo, Panginoon. Are you listening? Tinanong si Pedro O ikaw, Pedro, alis ka ba? Sabi niya, paano ko alis? Nasa iyo ang buhay. Buksan natin ang verse 63. Ano po ang verse 63? Sabihin po natin ito sandali, no? Hallelujah. Sabi ni Lord sa verse 63, the Spirit gives life and the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are all full of the Spirit and life. Binabalitin ninyo ito, no? Si Lord, pag nagsasalita, masakit yan. Masakit yan. Pero gusto ko makita, pag tinanggap mo yan, may benefits ka. Sabi niya ito, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I've spoken to you, they are full of the Spirit and life. Alam niyo, nakita ng mga umalis? Ayoko na dyan. Ba't ka umalis? Kasi ang nakikita ng mga umaalis, puro pain. Ang sakit naman. Puro pain. Tawag ko dito, mga painful Christian. Pag sila na-rebuke, nasasaktan. Hindi nila alam, alam ko masakit. Salita ng Diyos yun eh. Pero nakikita mo ba, pag tinanggap mo ang salita ng Diyos,
may benefits ka. Anong benefits? They are spirit and they are life. Grabe. Biro mo, nag-walk out ka, mawala yung spirit, mawala yung life. Kapalit nung tampo mo. Yun na yun. Tingnan nyo to. May mga Christian, yung mga nawawala sa church, kasi ano sila pain-oriented disciples. Hindi sila benefits of pain disciples. Natutunan ko po, ang dami ko rin inabot na rebuke at correction sa mga leaders ko. Pero nakita ko, kung titingnan ko lang yung mga sakit ng mga sinabi nila, pero, eto, sino yung may nanay ka pa? Naalala mo yung nanay mo, pinapalo ka? Di ba? Pag gumawa ka ng mali, palo. Pag ginawa ka ng mali, palo. Di ba? Di ba naiinis ka sa nanay mo kasi pinapalo ka? Ngayon, nag-asawa ka, nagkaanak ka. Yung anak mo, matigas din ang ulo, pinapalo mo. Sabi mo, kaya pala ako pinapalo ng nanay ko. Hindi mo nakikita yung benefits ng disiplina sa iyo kasi nakikita mo lang yung sakit. Nararamdaman mo lang yung correction sa iyo. Nararamdaman mo lang yung masakit na salita. Kasi ang katotohanan, masakit So nagtatampo ka, nag-iyak ka, ayoko na makita ang mukha mo. Yun. Sige, puro pain ka. Yung pala, pagdating sa dulo, sige, umalis ka nga. Wala ka rin mangyayari sa buhay mo. Kasi nakikristo rin yung yung buhay, yung espiritu, nasa kanya din. Umalis ka, nawala yun, hindi mo makukuha. Why? Maraming Christian kasi, sila pain-oriented. Hindi sila benefit. Nasaktan ka, pero isipin mo, nagbe-benefit ka ba? Kinorek ka, ni-review ka. Ang iniisip mo, yung correction, tsaka yung mga pain. Ang sakit ng correction, ang sakit ng rebuke. Pero naisip mo ba yung benefits ng corrections? Benefits ng rebuke. Kaya maraming Christian sa loob ng church, wala yan. Kasi nga sila, pain-oriented. Ayoko dyan, ang sakit. Hindi niya sinabing, alam mo gusto ko dito. Pag kinor ka dito, bandang dulo, panalo ka. Di ba? Sukat ba namang, imagine mo, nagda-drugs ka, nagyoyose ka, umiinom ka, sabihan ka ba naman, alam mo, yung ginagawa mo na yan, mali yan Sakit naman. Ba't mo naman ako? Di mo ba alam, ang dami-kami kong problema. Yung mga magulang ko, pinabayaan ako. O sige, gusto mo magdadrugs ka dahil pinabayaan ka ng magulang mo? Eh di siyempre, re-rebuking ka talaga. Pero nakita mo, yung pain ng correction, yung pain ng rebuke, yung pain ng teaching sa'yo. So ano decision mo? Walk out. Ayoko na sa church nito. Sayang. Nakita mo lang kasi pain. Yung pala, kung papakinggan mo yon, tama sila. Sino sa inyo nakaranas ng ganun? Mali ako pero tama sila. Tama. Mali nga naman yung ginagawa ko. Yung iba hindi ganyan. Pag in-rebuke mo, pinagalitan mo, ayoko na sa'yo. Akala mo kung sino, yabang-yabang nito. Hindi ko nakukuha. Because we would rather feel the pain and we never remember the benefits of those corrections. Kaya yung iba po, nawawala. Yung iba hindi na magsisimba. Kasi ang tingin, sino pag nagpipreach ako, pakiramdam mo, si Bishop, ako ata pinaparinggan. Hindi kita pinaparinggan. I know it's painful. But if you listen carefully, who knows, baka diyan ka gumaling. Ang gamot, mapait Pero pag ininom mo, mapait talaga yon. Pero gagaling ka. Amen? Gusto mo gamot, walang hindi mapait. Tingnan mo, pag inom mo, lalo kang magkakasakit. Kasi puro asukal na lang pala pinapainom sa'yo, sweet Kasi gusto niyo mga sweet talk. Alam mo, what I like about those pastor, tingnan mo siya, napaka-sweet niya. Oo. Hindi siya nagre-rebuke, hindi siya nagko-correct. Kaya pinipreach niya? Yung pala, Newsweek na ang itinuturo sa inyo. Tsaka, liwayway, bagasinas pala. Di ba? Wala na pala sa Bible. Pag Bible, minsan, masasaktan tayo. Sino nakakakunawa na sinasabi ko? Ang point ko, mga kapatid, minsan ang offensive, nariyan. Pangalawa, napapansin niyo po, meron tayong inability to see the benefits of pain. May benefits ang pain. Ito yung pangalawa. Kaya sila umaalis, number 1, of offenses. Number 2, unable to see the benefits of pain. Okay? Punta tayo sa pangatlo. Okay? Sa pangatlo, verse 64. Ano sabi ng Panginoon sa mga taong ito? Sa verse 64, yung iba aalis sa offense, yung iba, yung inability to see the benefits out of pain, yun yung pangalawa, kaya sila umaalis. Pangatlo, ito. Yet there are some of you who do not believe. Yan po. Kaya sila naniniwala,
they do not believe. Yan po yan. Ang tawag po dyan is unbelief. Say that word, unbelief. May mga tao na nasa loob ng church, mga disciples na, meron pa ring unbelief. Ito nga ang nakita niya. Some of you do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray Him. Unfortunately, I want to announce it to you this afternoon. Alam ni Lord kung hindi ka naniniwala. Alam ni Lord. Yung mga taong may unbelief, alam ng Panginoon. Ha? Yung mga taong hindi ka naniniwala, alam po yun ng Panginoon. Sabi ko nga, yung mga unbelief na ito, na naglilid sa betrayal ni Jesus, no? Alam niya. Alam niya kung nandito ka, hindi ka naman naniniwala. Alam niya yon. Jesus know who do not believe. Yan po ang katotohanan niyan. So may mga tao kaya sila umaalis kasi hindi naman talaga sila naniniwala. Sino rito naniniwala sa vision ng Doulos na God will be using us to transform our nation? Amen? Amen? Every one of you will be used by God sa iyong family, sa campus, o sa marketplace. Because the power of the gospel is so powerful enough to transform and change our nation. Minsan hindi tayo naniniwala dyan. Pero yun ang totoo. Di ba? So dahil magtatransform tayo ng nation, ng campus, ng ating mga marketplace, dapat maniwala ka, ayusin mo na buhay mo, magpa-disciple ka. Para pag na-disciple ka, you will be fitted for the vision. Eh minsan di tayo naniniwala. Alam niyo ba may mga Christian sa Doulos ayaw magpa-disciple? Ayaw nila. Yung iba nga ayaw nilang umatin ng cell group. Why? Because they don't believe it. So because they don't believe it, di sila umatin ng cell, di sila. May mga konti, nawawala yung benefits ng ginagawa sa kanila ng Lord. Kaya nga po, hanggang mamayang konti, lahat ng pinag-uusapan dito, ayaw mo na, aalis ka na. Hindi ka naman na-open. Hindi ka naman na-open. Ano yung pangalawa? Hindi mo naman nakikita yung benefits ng pain, pero mas nakita mo yung, parang ayoko maniwala. Kaya nga po sabi ng Bible sa verse 64, umalis sila. Umalis po sila. The unbelief was so powerful that there are some of you who do not. Some yan, some, madami daw. Who do not believe. Now, let's go to verse 65. Ano po sabi ng verse 65? Eto na. He went to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. Yung verse 66. From this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Tingnan niyo po yun. Some of His, disciples. Ang nag-turn back sa Kanya, disciple din eh. Gusto ko kayong i-warn. Lahat kayo, kahit disciple kayo, one day you might turn around. Babaliktad ka. Babaliktad ka. For one reason, madali kang ma-open. Pangalawa, nakikita mo lang yung pain, hindi yung benefits. Pangatlo, hindi ka pa rin naniniwala ng todo sa iyong Diyos. Itong pang-apat, ito yung matindi. Nung sinabi ni Lord, doon sa tinatawag na verse 64, balikan mo yung 64 dito ang problema. There are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray Him. Verse 65. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. Ito yung mabigat. Sana makuha nyo to. Bakit nawala yan? Ang tawag ko po dito, yung verse 65, yung mga unverified salvation. Unverified salvation. Ang ibig ko po sabihin ng unverified salvation, yung hindi mo sigurado kung naging Christian talaga o hindi. Karamihan ang nawawala sa church, yung naman hindi naman talaga naging Christian, unverified. Alam niyo po ba, sino man sa inyo narito ngayon, you have yet to verify if you are a true disciple of Christ. Yung iba sa inyo, convenient lang, sama-sama, napasama lang. O sige na, andyan yung kapatid mo, sama tayo, magsimba tayo. Pero hindi ka Christian. Hindi verified. And I want you to hear this and very carefully, mga kapatid. Bakit mo hindi bine-verify kung confirm na Christian ka talaga? Because kung hindi mo i-confirm na Christian ka, isa ka rin sa mawawala. Mawawala ka. Hindi ka magtutuloy. Why? Kasi hindi ka naman talaga Christian eh. Kaya sabi dito ng Panginoon, He went on to say, this is why I told you that no one come to me unless the Father has enabled them. Yun na yun, no? And then verse 66, sabi po dito, from this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Sana yung mga nagpunta po dito, hindi dahil in-invite ka lang. No?
67, tingnan niyo po ito. Ano po ang sabi? Tinanong niya yung mga disciples niya, yung 12. You do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. Itong 12, tinanong sila, yung 12 disciples, o kayo, alis din ba kayo? Nag-alisan na sila, ba't hindi pa kayo umaalis? Yung mga disciples ang dami, pero tinanong niya yung 12 disciples niya, o kayo, alis din ba kayo? Alam mo, sabi ni Peter, basahin niyo po yung verse 68, ang ganda. Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Yung nagsalita si Pedro, verified siya. Lord, saan kami pupunta? Sa iyo lang yung buhay. Ay, Christian talaga to. Hindi naaalis sa Diyos to. Bakit? Hindi to lalayo, hindi to mag-walk out. Bakit? Lord, nasa inyo ang buhay. Saan pa ako kukuha ng tubig ko? Pag lumabas ako, puro imbornal lang iinumin ko. Katulad ng iba, nag-i-enjoy sa imbornal, di ba? Lord, saan ako kukuha ng tinapay ng buhay ko? Hindi, magtsatsaga lang ako sa mga junk food dyan. Hindi naman mga totoong Diyos. Ano sabi ni Peter? Lord, saan ako pupunta? Saan ako pupunta? You have the words of eternal life. Si Peter kasi verified, urig na born again. Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Sa tingin mo, urig na yan? Ewan ko. Pag hindi pa urig yan, ilang araw lang yan. Ha? Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Yung iba dyan, di na babalik. Mawawala na rin yan. Bakit? Di naman talaga totoong Christian eh. Pero si Peter, sino sa inyo kaya mong sabihin sarili mo, Lord, saan ako pupunta? Ha? Wala kayo mong pupuntahan, Lord, sa iyo buhay eh. Oo, nakaka-open yung mga teaching mo, mabibigat. Pero ba't ako aalis sa iyo? Pag ako umalis, malalakas pa ba ako mo? Ito, sabi ko nga sa inyo, aalis ka kay Lord. O, saan ka pupunta? Buti sana pag pumunta ka, gagaling ka, lalakas ka, tatalino ka. Eh, wala rin naman eh. Wala namang iba magbibigay ng buhay sa iyo at spirito. Kundi pa rin, di mo ka na lang umalis. Amen. Kaya lang, di ka aalis. Kaya ka hindi umalis kasi verified yung salvation mo. Urig na Christian ka. Kaya yung mga nagpapanggap dito na Christian, hindi ka tatagal. Yung peke, mahalata. Bakit? Pagdating ng painful experience ng life mo, pagdating ng mga offenses sa'yo, mawawala ka na agad. Why? Offenses lang katapat mo. Yung mga yung mga Kristiyano-Kristyanuhan, hindi tatagal sa offenses yan. Yung mga nagkikristya-Kristyanuhan, hindi kayo tatagal sa mga pain. Hindi kayo tatagal. Ha? Yung mga malalaking truth, hindi ka tatagal. Kasi puro-puno ka ng unbelief eh. But I tell you, if you become a true Christian, yung totoong Christian ka, kahit anong offenses, hindi ka na mawawala. Ha? Kahit anong pain, mas nakikita mo yung benefits. Kahit anong tindi ng mga teaching, hindi ka maniniwala ka pa rin sa Panginoon. At kahit anong hamon sa'yo, umalis ka na, masasabi mo sa sarili mo, Lord, saan pa ako pupunta? Sa iyo lang ang buhay. Amen? Kaya, may mga Kristiyano pa rin dito, hindi na kayo mawawala. Kasi sino sa inyo, kinonfirm na ng cell leader mo na ikaw ay Christian talaga. Ha? Pakita mo na Christian ka. Kasi yung iba sa atin, hindi halata eh. O tara, simba na tayo, dadating ka, late. Ha? O tara, parang wala kang gana. Kasi nga, hindi pa confirm yan eh. Sino rito yung katabi mo, confirm na talaga. Confirm na confirm. Christians na to, pastor. Born again na talaga to. Amen? Amen. Anong verse yung binasa natin? Sa verse 69, tinan mo. Sabi po ng verse 69, we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Yan ang confirm. Naniniwala, hindi nagdududa, nagsasabi kay Jesus, wala na kaming ipupuntahan sapagkat ikaw lang ang buhay namin. Saan pa kami pupunta? So that's why true disciples never leaves. Amen. Yung mga totoong disciple dito sa Dulos, kilala ko yon. Nakakadikit yung mga matitinding rebuke, correction, pero hindi umalis yan. Ha? Minsan nakakadinig yan ng mapa-painful, pero sabi nila, kahit masakit yung rebuke sa amin, alam ko magbe-benefits ako. Ganyan yan eh, no? Pag sinabing ganito, naniniwala ka agad. At higit sa lahat, meron sa puso nila, nasasabi nila, saan ako pupunta? Sa Diyos lang ang buhay ko. Amen? Kaya yung iba hindi ho nawawala bilang isang nananampalataya sa Panginoon. May tanong po ako bago po ako magwakas. Meron ba ditong may plano pang umalis? Meron ba ditong taong may plano ka pang bumigay? Ha? Ingat ka. Pag ikaw ay punong-puno ng hindi mo alam i-handle ang offenses, hindi mo kayang i-handle ang pain, hindi mo makita ang benefits behind the pain, at pag ikaw practitioner ka ng unbelief,
madali kang mawala sa simbahan. Madali kang mawala sa Panginoong Hesus. Una, mawawala ka sa simbahan. Pangalawa, mawawala ka sa Diyos. Pangatlo, magwawala ka na. At wala ka na. Okay? Bandang huli, sabi ko nga hindi kang makapunta sa simbahan, sa langit pa. Ang simbahan, ang lapit-lapit lang, sa kuneta lang, hindi mo mapuntahan. Pero ang puso mo, gusto kong pumunta sa langit. Kuneta nga, hindi mo mapuntahan, langit pa. Are you listening? Are you listening? Ha? Sino po naniniwala, mas madaling pumunta sa kuneta kaysa sa langit? Yung mga nakapunta sa luneta, may pag-asa kayo makapunta sa langit. Yung hindi makapunta sa kuneta, ewan ko kung paano ka makakapunta sa langit. Kasi mas madaling pumunta sa kuneta kaysa sa langit. Kaya gusto kong sabihin sa hapon po ito, to all of you who are here, congratulations, you made it. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sino rito sa hapong ito na malapit ka ng bumigay? Saan ka na? Bakit ka bibigay naman? Pastor, hindi mo lang alam. Offend ako dito sa kapatid ko. Alam nyo, yung madalas magtampo sa kapatid, sa magulang, sa cell group leader, sa syota mo, huwag ka nagtampo. Pag nagtampo ka, mawawala yan. Sige, mawawala ka. Yung iba naman po, may sinasabi sa iyo ang Panginoon, ayaw mong maniwala, sa sobrang takot mo, Lord, asenso, ba't maniwala ako sa iyo? Ayos buhay ko, ewan ko lang. So ginagawa mo kung ano pinagagawa mo, kasi nga, hindi ka madaling maniwala. Sino yung pagod na pagod ka na sa pain? Lord, ano ba naman itong buhay ko? Ang hirap, Lord. Puro kasi ang hirap, puro kasi ang sakit. Bakit tingnan mo, huwag yung sakit at hirap. Tingnan mo yung magiging bunga ng paghihirap mo. Amen. Amen? Tingnan mo yun. Nasabi mo na ba, Lord, saan pa ako pupunta? Lord, saan pa ako pupunta? Wala naman ako ibang pupuntahan, Panginoon. Mabuti sana pag umalis ako sa iyo, asenso buhay ko. Meron ba kinakitang, salamat, magpapatotoo. No? Alam niyo po, gusto ko magpatotoo. Simula pong nawala si Lord sa buhay ko, gumanda po buhay ko. May ganun bang testimony? Yung magpapatotoo dito, yung mga kapatid, purihin po ang Panginoon, simula nung mawala ako sa Kanya, napaganda ho talaga buhay ko. Kaya lahat po kayo na-encourage ko, magwala na ho rin kayo lahat, huwag na ho kayo magsimba, huwag na kayo manalangin, magbasa ng Bible. Gaganda po ang buhay. Pero mag ganyan testimony. Lahat po ng mga taong lumayo sa Panginoon, wala kayo ibang madidinig kundi kalungkutan, hirap, at kabaga-bagan sa kanilang kalooban. So sa hapon pong ito, bago tayo magtumay, di ba tumay tayo lahat? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, meron pa ba tayo ibang pupuntahan? Sino sa inyo magpapakatatag, hindi kayo magpapa-offend, you will stay closely to God. Amen? Walang bibigay. Amen? Hallelujah. To those people, you've been a Christian for quite a long time here sa Dulos, and sometimes mabibigat po yung mga teaching natin. At minsan sabi mo, mas mabuti pa ata sa iba na lang akong simbahan. Well, you can always think about it like that. But I tell you, wala kayo ibang mapupuntahan kundi ang Panginoon. Amen. Ganito gawin natin. Kung meron man ditong in pain right now, kung meron man ditong offended, pwede bang sabihin ko sa inyo, patawarin mo na yung nag-offend sa iyo. Amen? Meron ba dito mga na-offend? Kung kasama mo ngayon, sabihin mo, alam mo, nasaktan ako sa iyo. Pero hindi ako hiwalay sa Diyos dahil sinaktan mo ako. Hindi ako aalis sa Diyos. Amen? Sino rito, hindi ka magbabackslide kahit open ka pa. Walang magbabackslide. Walang tatalikod sa Diyos. Amen? Amen. The greatest enemy of the life ng many Christians is offenses. Some of you still feel the pain of those offenses in your life. But tonight, God want to heal you. Yung mga pain, yung mga peklat sa puso mo, that every time you remember those people who hurt you, you were bothered. In fact, probably you don't even forgive them because it's so painful, it's so hurtful nung marinig mo yung mga offenses na yun. But you know what? This evening, you don't need to hear from them asking you for your forgiveness. You don't need to wait for them to ask for their forgiveness. Because today, I want you to bring your heart to Jesus. Because Jesus has the ability to bring healing in your pain. The blood of Jesus, when He shed His blood,
when that blood shed on that cross, when it touches you, it will heal your inner hurt. Sa hapong ito, gaano man pong offense, kasakit naramdaman nyo, I've been there also. I was insulted, I was rejected, I was offended. But these people won't come and ask for forgiveness as they hurt me. But God is so good that I don't need to wait for them to ask for forgiveness, or else nakadepende ang kapayapaan ko sa kanila. You know what I did one day? I just come to Jesus, and Jesus come into my heart, and He just come and heal me. Nung ako'y pinagaling ni Lord sa mga pain na yon, nung masasakit na yon, the blood was applied to me and the blood recovered me back. Nung makita ko yung mga taong nananakit sa akin, sabi ko, Lord, parang iba po pakiramdam ko ngayon. Hindi man ito humingi pa sa akin ang tawad to mga nanakit sa akin. But Lord, I think I could love them now. I could smile at them. Nung initian ko yung mga taong sumakit sa akin, nagtaka sila, nakangiti ako eh. Sabi niya sa akin, if you don't mind, sir, bakit nakangiti ka? Sabi ko, you know what? Probably you're asking me kung ako'y nasaktan sa ginawa mo. Yes. But you know, I'm sorry. Hindi ko na kailangan yung sorry mo kasi pinagaling na ako ng Diyos. In fact, I want to tell you, I forgive you already. Even without asking for forgiveness, I want to tell you this, I forgive you. With a smile on my face. Because the pain is no longer there. Why? The Lord heals me. The Lord. And you know what? Ito po yung pinakamaganda pag lumalapit tayo sa Panginoon. God can handle our offenses. That's why sa hapon pong ito, we just love God deeper and deeper. I tell you, paano kung di lumapit sa iyo yung mga tao na humingi ng tawad? Will you be hurting until the end of your life? Or you just say, God, just heal me. And because you heal me, God, hindi pa sila humingi ng tawad, I can forgive them. Parang ikaw, Panginoon. Hindi ka naman dapat mamatay sa akin eh, pero namatay ka. Hindi naman ako humingi ng tulong para tulungan mo ako, pero tinulungan mo na ako agad. So Lord, I just want to be like you. That these people don't need to ask ng forgiveness sa akin, but because my heart is healed now, I can offer forgiveness to other people. Diyan lamang po, luluwag ang iyong hininga. Because now, you are no longer offended because the Lord healed us. Amen. Isa sa pamatay, mga kapatid, yung pain ng mga bagay na yun. Pero sabihin mo, malamang may tinuturo lang sa akin ng Panginoon. Dumadaan ako sa ganito, may tinuturo lang ako. Siguro, ang pinakamasakit na nakit sa atin, alam niyo kung sino? Yung mga loved ones natin. Because mataas ang expectation natin sa kanila, and then, bang! Wow! Di ba? Okay lang yung stranger, sabihan ako ng masama eh. I can handle that. Pero pag ang mga mahal mo sa buhay na ang tumira sa'yo, parang gusto mo na lang mamatay. Because you can't believe that these people will hurt you, right? Well, I want to tell you this, regardless of who they are, especially when the one who bring pain in your life is your loved ones, tingnan niyong mabuti, baka may ibibigay na benefits out of those pain. Amen? Higit sa lahat, bago tayo mag-close sa gabing ito, ano man ang sabihin ng Panginoon, paniwalaan natin. Let us not be offended pag sinabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, huwag kang mag-boyfriend ng unbeliever, huwag kang ma-offend. Huwag kang ma-offend. Pag sinabi ni Lord, mas mabuti magbigay kaysa kumuha, huwag kang ma-offend. Pag sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kalaban, huwag kang ma-offend. Huwag kang ma-offend. Pag sinabi ng Panginoon na unahin mo siya, huwag kang ma-offend. Huwag kang ma-offend. Those truth is our life. They have carrying the Spirit and they carry life. Tanggapin natin po yan, mga kapatid. Amen? At kung meron man po dito ngayon, pinag-uusapan natin, baka hindi ka patiyak na Christian, suko mo na buhay mo. Ha? Gawin mo pag-aari ka ng Diyos, hindi ng sarili mo. Amen? Taas natin mga kamay muli sa Panginoon. Lord, I pray for healing and restoration among your people. Lord, they come here tonight, Lord, with anticipation that you would come and bring restoration and healing over our offended, hurting heart, Lord. Today, I declare that the blood of Jesus is covering every one of you. And that blood that is applied over your life, your spirit, will bring restoration and bring healing. Today, be healed in the name of Jesus.
Receive that healing right now in the name of Jesus. At Ama, may you open our eyes so that we could see the benefits of every pain that is in us. Ngayon pa lamang, Ama, we believe that everything will work together for those who loves you, Lord. Ama, tinatanggap ka namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa araw na ito, ang aming kasalanan ay sinusuko sa iyo. Sa araw na ito, ang aming puso'y binubuksan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang maghari. Lord, gusto namin maging genuine na Christian, Lord. Lord, tunay na Kristiyano mangyari sa buhay namin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang totoong Diyos, kami naman ang totoong disipulo. Lord, kung ayaw ng ibang Kristiyano, ibang disipulo na magpatuloy, ako magpapatuloy, Panginoon. Ikaw ang Diyos, ako ang iyong disipulo, Panginoon. Salamat, hindi na kami mawawala, Panginoon. Kailanman, hindi kami alis sa iyo sapagkat saan kami kukuha ng buhay, nasa iyo lang ang buhay, Ama. Sa hapong ito, we praise you, Lord. We thank you and we adore you, Lord. And we adore your name, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah.